Sa maraming baryo sa Pilipinas, may mga kwentong hindi kailanman na isusulat sa dyaryo. Mga kwentong ibinubulong lamang kapag gabi habang mahina ang radyo at ang ulan ay tumatama sa bubong na yero. Isa sa mga pinakakilabot na alamat sa silangang bahagi ng Samar ay tungkol sa isang sabungero, isang lalaking kilala sa alak, sugal at fiesta na unti-unting naging halimaw tuwing sumasapit ang hating gabi. Ngunit ayon sa matatanda, hindi raw siya isinilang na masama dahil minsan ang pagiging aswang ay hindi sumpang pinipili kundi galit na ipinapasa. Taong 1987, sa isang liblib na baryo sa bayan ng Basay, kilala si Mang Tonyo bilang pinakamahusay na sabungero sa lugar. Matangkad, malakas uminom, at halos walang laban na inuurungan. Sa bawat fiesta, naroon siya. Sa bawat tupada, siya ang sentro ng sigawan. Ngunit sa likod ng yabang at halakhakan, may lungkot na matagal na niyang nilulunod sa tuba at gin. Dahil bago pa niya mapangasawa si Susan, may babaeng minsang naghintay sa kanya, si Dolores. Si Dolores ay anak ng isang pamilya na iniiwasan ng baryo. Nakatira sila sa bundok, tahimik, hindi sumasama sa fiesta. May sabi-sabing ang kanilang angkan ay may lumalakad na dugo. Dugo ng mga manananggal at aswang. Ngunit hindi naniwala si Mang Tonyo noon. Para sa kanya, si Dolores ay simpleng babae lamang, mahinhin, maalaga at laging malamig ang kamay. Ngunit isang gabi, habang nasa ilalim sila ng puno ng balete, may sinabi si Dolores na hindi niya nakalimutan. Kapag iniwan mo ako, may bahagi ng dilim na susunod sa iyo. Tinawanan lamang iyon ni Mang Tonyo. Lumipas ang mga taon. Nagpakasal si Mang Tonyo kay Susan. Nagkaroon ng anak at pilit niyang kinalimutan ang nakaraan. Hanggang dumating ang piyesta ng San Bartolome. Gabing maingay, punong-puno ng lasingan, kasiyahan, may mga sabong, may mga palaro at may mga sugal. Doon niya nakilala ang mag-asawang sina Ernesto at Hilda, mabait, palatawa, at mapilit magpainom. Hindi niya alam, mga kapatid pala sila ni Dolores. Habang lasing si Mang Tonyo, may inilagay sila sa kanyang tagay. Hindi lason kundi langis, maitim, malapot, at may amoy na parang bulok na dugo at halamang singaw. Tinawag iyon sa Samar bilang laway ng tiyanak, isang ipinagbabawal na ritual ng mga aswang. Kapag naipainom sa taong may matinding pagsisisi o kahinaan, unti-unting kakapit ang dilim. Hindi naging ordinaryong aswang si Mang Tonyo. Naging isa siyang tik-tik aswang, uri ng aswang na naaakit sa dugo ng buntis at bagong silang na sanggol. Ngunit kakaiba ang kanyang anyo dahil hindi siya agad nagbabago sa halimaw. Sa araw, normal siyang tao. Ngunit kapag nakainom ng alak, lumalakas ang sumpa. Habang mas nalalasing siya, mas nagigising ang gutom. At kapag sumapit ang 12:00, nakakarinig siya ng iyak ng sanggol kahit milya ang layo. Doon nagsimula ang bangungot. Nagising siya sa iyak at naramdaman niyang tila may kung anong gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang mga ngipin ay sumakit. Ang sikmura niya ay parang may apoy. At nang makita niya ang bagong silang na pamangkin ni Susan, naramdaman niya ang gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi sa laman, sa dugo, sa buhay. At sa unang pagkakataon, nakita ni Susan ang mga mata ng asawa niyang namumula sa dilim. Dinala nila si Mang Tonyo sa isang liblib na bahagi ng Samar. Doon nakatira ang albularyong kilala bilang Apoy Imong, matandang halos hindi na lumalabas sa kubo. May mga nakabiting anting-anting sa kisame, may mga banga ng langis, at mga dasal na mas matanda pa raw sa simbahan. Habang ginagamot si Mang Tonyo, biglang nagdilim ang paligid, namatay ang apoy ng kandila, at may narinig silang tila pagaspas ng pakpak sa bubong. Pagkatapos, nagsimulang magsuka si Mang Tonyo. Hindi dugo, hindi pagkain, kundi 3 maiitim na sisiw, buhay, at bawat isa'y may matang pula. Napaatras si Susan. Ngunit mas natakot si Apoy Imong dahil ayon sa kanya, hindi ito simpleng aswang. May naghahanap sa kaluluwa niya. Pag-uwi nila, natagpuan nila ang lumang liham at doon nabunyag ang lahat. Hindi iniwan ni Dolores si Mang Tonyo dahil ayaw niya. Umalis siya dahil unti-unti na siyang nagiging aswang. Namana niya iyon sa kanyang ina at ayaw niyang mahawa ang lalaking mahal niya.
Ngunit noong mabalitaan niyang nagpakasal si Mang Tonyo, habang siya'y unti-unting namamatay sa sakit, nasira ang kanyang kalooban at ang kanyang ina, si Doña Salvacion, ay nangakong paghihiganti ang magiging huling regalo niya sa anak. Ang sumpa ni Mang Tonyo ay hindi nagmula sa aksidente, kundi sa puot ng isang pamilyang binalot ng kadiliman. Ngunit may mas madilim pang sikreto. Nang puntahan nila ang bundok, may nakita si Mang Tonyo sa lumang bahay, larawan niya, mga lumang sulat, at kandilang hindi nauupos. Pagkatapos may narinig siyang boses mula sa likod, boses ni Dolores. Ngunit imposible, dahil patay na siya. Pagharap niya naroon ang babae, maputla, mahaba ang buhok, at hindi kumukurap. Doon niya nalaman ang katotohanan. Hindi kailanman namatay si Dolores. Isa siyang amalanhig, isang uri ng aswang na hindi tuluyang namamatay. Nagpapanggap lamang, nagtatago, at naghihintay. Hindi paghihiganti ang tunay na dahilan, hindi galit, kundi pagmamahal. Gusto ni Dolores na maging katulad niya si Mang Tonyo, para hindi na sila muling magkahiwalay. Kaya hindi siya pinapatay ng sumpa. Unti-unti lamang siyang binabago. Habang tumatagal, mas nawawala ang kanyang pagiging tao at mas lumalakas ang tawag ng gabi. Sa huling gabi, habang umuulan ng malakas, tumakas si Mang Tonyo dahil nararamdaman niyang malapit na niyang saktan ang sariling pamilya. Sinundan siya ni Susan hanggang sa lumang sabungan sa baryo. Doon niya nakita ang asawa, nakaluhod sa putikan, umiiyak at pilit sinasaktan ang sarili gamit ang tari ng panabong. Ayokong maging halimaw. Ngunit mula sa dilim, lumabas si Dolores. At sa unang pagkakataon, ipinakita nito ang tunay niyang anyo. Mahaba ang dila, maputlang balat, at matang parang walang buhay, ngunit umiiyak din siya. Pagod na akong mag-isa, Tonyo. Biglang nagsalita si Apoy Imong. Hindi si Dolores ang unang aswang sa pamilya. Tumahimik ang lahat, at dahan-dahang lumingon ang matanda kay Susan. Ikaw, namutla si Susan. Dahil ang totoo, ang lahi rin niya ay may dugong aswang. Ngunit natigil lamang ito dahil sa mga dasal ng kanyang ama. Kaya pala hindi tuluyang kinain ng dilim si Mang Tonyo. Dahil matagal na palang may dalawang dugo ng aswang na naglalaban sa kanyang paligid. At ang batang inaalagaan nila, ang bagong panganak, ay ipinanganak na may parehong sumpa. Pinili ni Mang Tonyo na umalis sa baryo, hindi upang tumakas kundi upang hindi na makapanakit. May mga nagsasabing nakita raw siya sa iba't ibang sabungan sa Visayas. Laging mag-isa, hindi umiinom. At tuwing may maririnig siyang iyak ng sanggol, bigla siyang umaalis. Ngunit may mas nakakatakot na bulong sa Samar hanggang ngayon. Kapag may lalaking lasing na lasing sa fiesta at may narinig na tila sisiw na umiiyak sa bubong, sinasabi ng matatanda, "Umuwi ka na, baka sinusundan ka na ng lasenggerong aswang." Maraming alamat sa Pilipinas ang nagsasabing ang mga aswang ay ipinapanganak. Ngunit may ilan na naniniwalang ang tunay na halimaw ay hindi agad nililikha ng dilim, kundi ng sakit, pangungulila at mga pusong hindi nakausad sa nakaraan. At marahil sa ilang baryo sa Samar may mga matang, nakatingin pa rin mula sa dilim ng bundok, naghihintay, hindi upang pumatay kundi upang hindi na muling maiwan. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento ng kababalaghan, misteryo at alamat na bumabalot sa mga baryo ng Pilipinas, halika at samahan mo kami sa mas marami pang kwentong magdadala sa inyo sa pagitan ng takot at hiwaga. Ang kwentong inyong napakinggan ay isa lamang katang-isip at haka-haka na hango sa mga lumang paniniwala at alamat ng ating kultura. Hindi ito tunay na pangyayari, ngunit may dalang paalala at aral para sa bawat nakikinig. Dahil minsan, ang tunay na dilim ay hindi lamang nasa mga aswang o sumpa, kundi nasa galit, paghihiganti at sakit na kinikimkim ng tao. At ang tunay na lakas ay ang kakayahang pigilan ng sarili bago tuluyang malamon ng dilim. Kaya kung nais mo pa ng mas marami pang kwento ng kababalaghan, alamat, at nakakatindig balahibong misteryo, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hanggang sa muli at tandaan, hindi lahat ng nilalang sa dilim ay gustong manakit, ang iba'y naghahanap lamang ng liwanag.